sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Ang nagsasalita po dito ay si Apostol Juan, at sa pagsasalita po ni Apostol Juan ay ine-express niya po yung kanyang sarili at sinasabi po niya na wala nang makapagpapaligaya sa kanya, kundi malaman niya na yung kanyang mga anak sa pananampalataya ay lumalakad sa katotohanan. At dito makita po natin yung puso ng Diyos na ang Lord, kung gusto po natin siyang pasayahin at paligayahin, yun lang po ang ating gawin. Lumakad tayo ayon sa kanyang katotohanan. So, ang ating pong aralin ay ating pong pinamagatang Defense and Protection Against All Lies. At ang ating pong pag-uusapan na paksa po, i-discuss ay who, what, and how can we be protected against all lies. Bilang panimula po, gusto nating sabihin na laganap po ang kasinungalingan sa ating pong panahon. Ewan ko lang po kung nag-agree kayo, pero totoo po, laganap po talaga siya. At yung pong mga kasinungalingan na yon ay minsan maririnig nyo na kanilang sinasabi, marinig nyo na ibinabalita, at maririnig nyo rin, o kaya ay masasaksihan nyo rin na ipinamumuhay po ng mga tao. At ayon po sa ating Panginoong Hesus mismo, ayon po sa aklat ng Juan 8:44, sinabi po niya kung kanino po nagmumula ang kasinungalingan. Sabi niya, ang diablo ang inyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan, likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So kaya po, gusto nating makita ng bawat isa na kung may kasinungalingan, galing po yun kay Satan. Kaya ngayon pong umaga, ating pong i-discuss sino, ano, at paano tayo mapoprotektahan sa mga kasinungalingan ni Satanas sa ating pong panahon. So yan po yung ating pag-aaralan. Bilang panimula po sa pag-aaral, ang una po nating i-discuss ay sino-sino ang makapagpoprotekta sa atin sa kasinungalingan. Pag binasa po natin ang Juan 14:6, ito po ang ating makikita. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang unang-unang makapag-iingat po sa atin sa kasinungalingan ay walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Hesus, dahil siya po ang katotohanan, the truth. So kung si Kristo na po ang pinaghahari po ng bawat isa sa kanilang mga puso, tiyak na maingatan po siya ng ating Panginoon sa mga kasinungalingan. At ayon po sa 1:10-27, sabi po rito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So pag pinaghari mo na sa buhay mo ang iyong Panginoon, siya ay iyong papakinggan at kung ano ang sinasabi niya, ito'y iyong susundin. At sa bawat pagsunod mo sa Kanya, sa ating Panginoon, ikaw ay naiingatan. Samahan niyo po akong basahin po yung aklat po ng Awit, chapter 23, at tignan po natin ang nature po ng tupa. Awit 23. Okay, ganito po yan. Sabi ng verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters. So dito mga kapatid, bilang mga tupa, ang pastol po ay inaakay siya saan? Sa green pastures.
sa luntiang pastulan. Tandaan niyo po mga kapatid, ang mga tupa po ay pag saan mo yan dinala, nandun lang yan. Ang problema po, dumadating ang panahon na syempre nakakain na po ng tupa yung lahat ng mga damo. Pwede pong kapag ka hindi po siya dinala ng pastol doon sa mga panibagong luntian, ang mangyayari po, pwedeng makain po niya yung pong lupa. At masama po yun sa tupa. Kaya doon natin makikita mga kapatid na minsan yung mga kinakain natin, kung hindi po natin susundin yung pong sinasabi ng ating Panginoon sa pamagitan po ng kanyang pagpaparamdam sa atin, kung mabuti ba yon o masama, ay minsan di natin napapansin. Pag pinairal natin yung sarili natin, masarap kasi ayun, napapasama po yung ating kalusugan. At hindi lang yon, sabi, dinadala din tayo sa tahimik na batisan. Pag sinabi pong tahimik na batisan, ang ibig pong sabihin nun, yung tupa ay hindi po siya katulad ng iba na kaya niya pong uminom kahit po rumaragasa yung tubig. Wala pong ganong nature ang tupa. Matatakutin po sila. So kailangan banayad po yung pong tubig para sila iinom doon. At ang maganda, mga kapatid, ang ating Panginoon ay dadalhin talaga tayo doon sa kung ano yung ating pwedeng kainin at kung ano din yung ating pwedeng inumin. At pag nangyari po yun, ang sabi po ng verse 3, He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Alam nyo, kung kilala nyo po ang nature ng mga tupa, ang mga tupa po, mga kapatid, ay hindi po siya matalino. Minsan po, may nagagawa po siya na nakakasama po sa kanya. May mga pagkakataon po na nahuhulog po siya, may mga pagkakataon po na nakakakain siya na hindi po ano. At may mga pagkakataon na siya po'y nalalagay po sa panganib. Minsan po ay nagsasarili siya na hindi siya kasama dun sa mga kawan at nagsasarili siya. Pero ang sabi po rito, ang ating pong Panginoon, siya po yung may kakayanan mag-restore ng ating soul at gina-guide niya tayo sa paths of righteousness. So kaya po mga kapatid, kung talagang susundin natin ang guidance ng Lord sa ating buhay, kapag tayo po ay magpapasya, kapag tayo po ay pipili, kapag ka po may mga kailangan po tayong gawin, mga kapatid, huwag po tayong tumingin po sa mga horoscope at sabihin na, ay, ito pala ang dapat kong piliin ngayong araw na to. Huwag po tayo doon tumingin. Amen? Lumapit tayo kay Lord at magtanong, Lord, ano ba ang aking dapat na piliin? Ano po ang dapat kong gawin? Kasi si Lord po, i-guide tayo kung saan po yung makakabuti sa atin. Sabi pa po rito, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Now, mapapansin niyo po dito mga kapatid, na kasama po sa paglalakbay po natin, meron po talagang, ano sabi, may valley, at meron pong shadow of death, at meron pong mga nakakatakot na lugar. Pero ang maganda, sabi niya, kasama natin si Lord. Amen? 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 So kapatid, anumang problema, anumang pagsubok, anumang karanasan, nasa tingin mo, parang mahirap, parang hindi mo kaya, isang bagay yung tatandaan mo. Sabi ni Lord, hindi kita iniiwan, hindi kita pinababayaan. So, anumang challenge yun, anumang difficulties yun, tandaan mo, nandyan si Lord. Kasama mo siya. At tulad ng aming pinag-aralan doon po sa Bible study, kadalasan po, di ba, katulad po ni Sarah Bell, usually po yan, siyempre pag naglalakad, pwede pong matumbayan. Kasi iniisip natin, kadalasan, bilang mga Kristiyano, tayo ang humahawa kay Lord.
Pero tandaan nyo, sino mang bata ang ating akayin. Pero hindi lang siya ang kumakapit, kundi tayo rin ang nakakapit sa kanya. May mga pagkakataon na tatalisod ang bata. Pero dahil nga hawak-hawak natin, hindi siya talaga natutumba ng lubusan. So yun po yung tandaan natin, mga kapatid. Hindi tayo ang humahawak kay Lord. Siya yung may hawak sa atin. Amen? Amen? So yun ang dahilan, kapatid. Kaya kung totoong Kristiyano tayo, hindi po tayo mananatiling nakatumba, hindi tayo mananatiling discouraged, hindi tayo mananatili pong takot. Kasi si Lord po yung siyang magpapalakas ng ating loob. At isang bagay po, mga kapatid, ang ating tatandaan. Sabi rito, your rod and your staff, they comfort me. Mga kapatid, may mga pagkakataon po na para tayo maprotektahan, minsan pipilayan tayo ng Lord. Halimbawa, tayo po isang tupa na mahilig po tayong umiiskerda at lumalayo. Ayan. Minsan po, yung tupa pinipilayan ng pastol. Para po, pero isang mapapansin natin, pag napinilayan siya, bubuhatin siya ng pastol niya para po siya ay makarating doon sa Kaya po, sabi niya rito, your rod and your staff, they comfort me. Meaning, kahit na ikay pinapalo, kahit na ikaw ay dinidisiplina, kapatid, nakakabuti yun sa'yo. Amen? Amen? Yun po yung dahilan kaya po minsan sa mga eskwelahan, ay dahil yung po mga magulang, pinabayaan po ang school na magdisiplina sa mga anak nila. Hello? Di ba? Ngayon, may mga batas tayo na parang natatakot po yung magulang minsan nalapatan ng disiplina. Pero tandaan nyo, sa bahay nagsisimula po yun. Kaya po yun ang nagiging problema minsan sa school. At naikwento yan minsan ni Chelsea na minsan, ang sabi ko lang palagi sa kanya, hindi natin kailangan kausapin yung mga teacher na terror. Ang kausapin natin yung mga estudyante, palakasin natin ang loob nila na sa buhay may mga challenges talaga. Kaya sa halip na iwasan mo yung challenge, harapin mo yon dahil makakaya mo yon kung iyon ay iyong haharapin. So kaya ikaw at ako, mga kapatid, tandaan po natin na isang bagay po ang ating huwag kakalimutan. Si Lord po, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. At sabi nga po rito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. May mga pagkakataon po, mga kapatid, umaaligid po si Satan. Naghihintay siya ng pagkakataon kung paano niya po tayo i-overcome. Pero tandaan nyo, ang Lord po palagi nakabantay sa atin. Kaya ang panalangin po namin is kapag ang Lord ay nangungusap na, huwag nating baliwalain. Amen? Kapag siya'y nagpapaalala, huwag nating baliwalain. Kapag meron siyang kinokorek o di kaya minsan pinapunish tayo ng ating Panginoon, tanggapin natin. Bakit? Sa kabutihan natin yun. Kasi ang tupo po, mga kapatid, minsan, pasensya na tayo, minsan matigas ang ulo natin. Ini-insist natin yung sarili natin. Pero tandaan natin, mas alam ng pastol ang makakabuti sa atin. Amen? 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 Mas alam ng Lord natin ang makakabuti sa atin. Kaya kung ikaw minsan ay nagiging matigas ang ulo at ini-insist mo yung sarili mo at si Lord dinidisiplina ka, tanggapin mo yon kasi para sa kabutihan mo yon. Amen? At ang sabi po ng last verse, surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yun po ang gusto ng Lord, mga kapatid. Na hindi lang po tayo umaattend ng Sunday, hindi lang po tayo, mga kapatid, nagsasabi na Christian tayo, kundi time will come, ikaw at ako, pupunta tayo dun sa piling ni Lord. Amen? Amen? Kasi yun ang pinaka-destinasyon natin. Pero hindi po yun mangyayari kung hindi tayo dadaan dun sa proseso. Amen? Amen?
Kaya pumayag po tayo na tayo po ay dumaan sa proseso. Amen? So, sino ang unang mag-iingat sa atin sa mga kasinungalingan? Ang ating Panginoon. Siya ang ating pastol. At sabi po ng Luke 6:46, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? So, tandaan po natin mga kapatid, kapag ka po binabaliwala natin ang dealings ng Lord sa atin, malamang sa malamang, yung kanyang paalala, yung kanyang paggabay, hindi po natin yun matutupad, hindi po natin yun magagawa. At pag ginawa natin yun, hindi tayo maiingatan sa mga kasinungalingan ni Satan. Tandaan nyo po, ginagamit ni Satan ang ating 5 senses. Yung mata natin, magugulat ka. Ayaw mo naman tignan, pinapakita sa'yo. Ayaw mo namang maramdaman, pinaparamdam sa'yo. Ayaw mong malasahan, pinapalasa sa'yo. Lahat yun ginagamit ni Satan. Para sa halip na makinig ka sa Panginoon, makinig ka sa iyong sarili. Tandaan natin, pag ang sarili ang nasunod, dadalhin tayo ng sarili natin sa kasinungalingan. Kaya huwag tayong pumayag na tayo po ay matrap. Sino pa po ang makapagpoprotekta sa atin sa kasinungalingan? Sabi po ng Juan 16:13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Maliban sa ating Panginoon, binigay niya sa atin ang banal na Espiritu na ang tawag po ay Espiritu ng katotohanan. At kapag ka po ating pong sinunod ang gabay ng banal na Espiritu, ililigtas niya tayo sa kasinungalingan. Sabi po ng mga Galatia 5:16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ng dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Isang bagay po yung dapat nating huwag kakalimutan. Na tayo po, sabi po ng tukso kay Jesus, at ang sabi ng sagot ni Jesus, sabi ni Satan, gawin mong tinapay itong bato. Ano ang sabi ni Lord? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ni Lord na namumutawi sa kanyang bibig. Ang gagawin sa atin ni Satan, mga kapatid, dadayain tayo sa ating pong mga pangangailangan. Sasabihin niya na tayo ay kulang, na tayo ay nakakaawa, na sasabihin niya na hindi tama yung pigilan ka, hadlangan ka. Ang sasabihin niya, sundin mo yung sarili mo. Pagka po naniwala tayo sa Kanya, sa halip na makagawa ang Holy Spirit sa atin, hindi po siya makakagawa. Pero, mga kapatid, pag pinigilan mo yung sarili mo at mas sinunod mo yung Holy Spirit, yung gawa ng dating ikaw, yan ay, ano mangyayari? Mapuputol. At mag-uumpisa kang kumilos at mamuhay ng kakaiba. At kahit ikaw magugulat ka, at yung mga tao sa paligid mo magugulat. Dati, yung taong yan, sa ganitong panahon, galit na agad yan. Dati, sa ganitong panahon,
nagsiselos agad yan. Dati sa ganitong panahon, naiinggit agad yan. Pero bakit iba na siya ngayon? Kasi nga po, nakikinig na siya sa dikta ng Holy Spirit sa kanya. Hindi mo dapat yan kainggitan. Hindi ka dapat magselos yan. Hindi ka dapat na magalit yan. Pero pagka po yung sarili natin ang sinusunod natin, ay, magugulat ka kung paano ka kikilos. Born again ka, pero ang ugali mo, hindi po maganda. Ano pa yung sabi ng Holy Spirit sa atin? Sabi ng Roma 8:12, mga kapatid, hindi tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay ka kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay ang mga anak ng Diyos. So dito, mga kapatid, makikita natin na gagawa talaga ng paraan si Satan para yung dati mong pagkatao ay buhayin niya at patuloy mong sundin sa buhay mo. Pero kapag ang Holy Spirit na ang sinunod mo, unti-unti makikita mo, mawawala yung dating ikaw. Mauubos yung dating ikaw. At mapapalitan yon ng bunga ng banal na Espiritu. Tingnan po natin yan sa Galatia. Samahan niyo po ako. Chapter 5, verse 19. Okay? Para makita niyo po yung sinasabi ko. Ito po yan. Sabi po ng verse 19, nakita niya po ba ninyo? Okay. Tingnan natin. Verse 19. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissension, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like this, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. So dito, mga kapatid, makikita natin, in one way or the other, meron tayong ginagawa noon na nabanggit dito. At ang intensyon ni Satan ay dayain ka na yung weakness mo ay manatiling weakness at sabihin mo na, hindi, tao lang naman ako eh. Saka, ang hirap magpakabanal, maagang namamatay. Kaya, medyo ganyan-ganyan lang muna ako. Kapatid, pagka gano'n ang pangangatwiran mo, deception na ni Satan. Kasi nungalingan na yun. Ano po ang sabi ng verse 22? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag ka po unti-unti, hindi na yung sarili mo ang iyong pagbibigyan at sa halip yung gusto na ng Holy Spirit, magugulat ka na unti-unti yung mga dati mong kahinaan ay hindi mo na nagiging problema at sa halip napapalitan na ito ng mga bagong katangian na ang tawag sa Bible ay bunga ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen po ba? Kasi tandaan ninyo, ito po yung nakakatakot. Sabi rito, kapag pinagpatuloy ninyo ang pagsunod sa laman,
hindi kayo magmamana ng kaharian. So kaya, tayo po ay dinadaya ni Satan na hindi mabait ang Diyos. Di, tandaan ninyo, sabi po ng Galatia 6:7, hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Kung ano ang ating itinanim, siyang ating aanihin. Pero dadayain ka ni Satan. Nasasabihin sa iyo, hindi, mabait ang Diyos. Nagpapatawad ang Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos din ay Diyos ng hustisya. Sabi niya, yung nagtanim sa laman, aanin ng kabulukan. Yung nagtanim sa espiritu, aanin ng buhay na walang hanggan. So, ito po yung bagay na kung saan ikaw at ako dapat malinaw sa iyo. Ano yung katotohanan? Ang katotohanan, pagka nilakaran ko yung dati kong buhay, hindi ako magmamana ng kaharian. So, wag na akong pumayag na ako'y magpatuloy doon, sa halip ang aking ipagpatuloy, mamuhay ako saan? Sa katotohanan. Amen? 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 So, ang mamahalin ko dapat ay ang Diyos at hindi po yung mga ino-offer ng mundong ito. Kasi pag ginawa ko yun, mga kapatid, ang sabi ng Bible, 1 John 2:17, mapaparam ang lahat, ngunit mananatili po yung pong mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. So kaya tayo ay huwag papayag na tayo po'y madaya. At sabihin na, hindi, okay lang yan. Hindi, tao ka lang. Hindi po. Hindi na lang po tayo tao lang. Tayo po ay meron ng Holy Spirit. Amen? Amen? At ang kailangan nating gawin, huwag na nating pagbigyan yung ating dating sarili. Ang pagbigyan na natin ay yung gusto ng Holy Spirit. At ang sabi, ang Holy Spirit, aakayin ka sa lahat ng katotohanan. Merong pong kanta eh. Alala niyo po yung kanta, Tamang Panahon? Di man siguro bukas, di rin ngayon, malay mo balang araw, darating din yon. Mga kapatid, di man siguro bukas, may sakit ka, di man siguro bukas, yung consequence, pero darating ang panahon, pag nagtanim ka sa laman, aani ka ng kabulukan. Darating ang panahon, kapatid, pag inabuso mo, kain ka ng kain na matamis, kain ka ng kain na maalat, hindi mo tinitigil ang pag-iinom mo, ano mangyayari? Ano mangyayari? Kapatid, hindi mo pwedeng ipagpatuloy yung isang bagay na dinadaya ka ni Satan nang walang epekto yun sa iyo. Hello? Darating ang time, utang ka ng utang, di ka nagbabayad. Darating ang time, sisingilin ka din. Pagbabayarin ka din. Mahilig ka mag-chismis? Nagagalit ka kapag tinutuwid ka pa? Nood ka ng nood ng mga bold, nagmamasturbate ka? Time will come, kapatid. Di man siguro bukas, di rin ngayon, pero malay mo, darating ang panahon, aanihin mo rin yun. Sinungaling po si Satan. Dadayain ka na okay lang. Hindi. Hindi okay. Amen? 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 Hindi okay. Hindi okay na magdadrugs ka. Hindi okay po yun. Magnanakaw ka. Hindi po okay na maglalasing ka. Hindi po okay, kapatid, na manduduwit ka, na magnanakaw ka. Hindi okay yun. Nakakalusot ka man ngayon at parang wala pang epekto sa iyo yung ginagawa mong yun. Pero darating ang araw, aanihin mo din yun. At ang worst, kapatid, tatawag ka kay Lord na, Lord, Lord, ang sabi ng Lord, hindi naman kita kilala eh. Bakit? Yun lamang papasok ay yung mga sumusunod
ayon sa kalooban ng Diyos. So, sayang yung pag-church mo. Sayang yung sinasabi mong nag-born again ka. Pero hindi mo naman sineryoso yung katotohanan na sinasabi na dapat ipinapamuhay mo. Na sinasabi ng Lord mo, na sinasabi ng banal na Espiritong nilagay sa iyo, na ang sabi, nagigrieve siya pagka po hindi tayo lumalakad sa truth. So kaya, mga kapatid, paalala po. Amen po ba? Amen po ba? Hindi mo pwedeng patuloy na akalain na lumalakad ka sa kasinungalingan ni Satan na walang ginagawa yan na hindi maganda sa iyo. Hindi totoo yun. Darating ang panahon, aanihin mo yun. At buti sana kung ang pag-ani lang ay sakit. Buti sana yung pag-ani, kapatid, yung mawalan ka lang ng mga mahal sa buhay. Ang pinakamalungkot doon, kapag umani ka, na pagdating ng panahon, hindi ka pala makakapasok ng langit. Worse po yun. Kaya si Satan, tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya pagka nagsisinungaling ka, tuwan-tuwa siya kapag nagiinom ka, tuwan-tuwa siya kapag gumagawa ka ng kasinungalingan. Tuwan-tuwa siya, bakit? Kasi, yun ang gusto niya mangyari sa iyo. Akala nyo walang epekto sa inyo pag hindi kayo nagdi-devotion? Pag hindi kayo nagpe-pray at nagbabasa ng Bible? May epekto yun sa inyo. May epekto yun. Akala nyo pagka hindi kayo nagtatights, wala epekto yun sa inyo? Meron. Kasi sino lang po yung sinabi na lalago? Lumalago po yung yung nagpe-pray at saka nagbabasa ng Bible. So ikaw, tumatagal ka lang sa pagiging Kristiyano, pero hindi ka lumalago. Dapat kasi matibay tayo, matatag tayo. At kasama sa paglago po yung pagiging matibay at matatag. At hindi ka lalago at titibay kung walang devotion. Hindi yan mangyayari. At nag-expect ka na ibe-bless ka ng Lord, hindi ka naman nagtatights, may epekto rin yun sa'yo. Yun ang dahilan, kaya po ang ating pong buhay ay struggle po tayo. Tandaan nyo, kapag ipinamuhay natin yung katotohanan, napapalaya tayo. Amen? And the truth shall set you free. So, malalaya lang po yung pong lumalakad sa katotohanan. Pero kapag may kasinungalingan, meron pong mga bilangguan. Sino pa po yung makakapag-protekta sa atin sa kasinungalingan? Pag binasa po natin yung Hebrews 13, verse 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamibigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Review. Sino makakaprotekta sa atin sa kasinungalingan? Siyempre, unang-una si Lord. Pangalawa, Holy Spirit. At pangatlo, ayan, yung pastor natin. Amen? 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 Kaya lang, minsan, pagka po tayo po ay nakinig ng preaching at pagkatapos po medyo tinamaan tayo, ang feeling natin, pinaparinggan tayo. Hello? Hello? Well, pag binasa niyo po yung Efeso 4:12 hanggang 14, nababasahin ko po, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad
sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral, hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Yung mga pastor po natin, sila po yung naatasang magsanay sa atin, magturo sa atin, sa ating ikalalago at katitibay, at sila po yung naatasang mag-ingat po sa atin sa kamalian. Kaya wag po tayong magagalit kung tayo'y sinasaway, pinapaalalahanan. Bakit? Trabaho nila yan. Amen? Amen? Alam niyo, naalala ko po, one time, yung ito pong church natin, na dati connected po tayo sa Divine Word. Kaya lang yung pong mga leader po namin ay napasok po sila ng wrong teaching. So, sabi, meron daw pong seminar. So, umattend kaming mag-asawa ng seminar. O di nagtuturo na po sila. At alam niyo ba, habang nagtuturo, sa akin po sila lahat nakatingin. Ang misis ko po ay talaga nang kinukumbinsin nila. Ang nangyayari po, mga kapatid, pagkatapos po ng mga teaching, lalo na pagka nagtatanong na ako, talaga nakatingin sila lahat sa akin. Ang misis ko po, kinakain lahat yung sinasabi nila. At pagka kami nagkakwentuhan na, pinapasuka ko lahat sa kanya yung mga sinabi nila. Kasi ang turo po nila ay ang tao ay walang masamang kalikasan. Kaya po, sabi ko hindi, malinaw naman sa Biblia na lahat ng pinapanganak, makasalanan na. Sabi nila hindi, kapag ka nagpasya yun, saka lang nagiging makasalanan. Subukan nyo, mga kapatid. Di ba kapag ka tayo po ay may anak, ano yung sinasaway natin sa kanila? Yung tama? Hindi. Hindi nyo sila kailangan turuan ng mali. Hello? Hello? Kasi alam na nila yung gawin yung mali. Ang ituturo mo sa bata, ano? Ano yung tama? At tandaan nyo, ang bata, pagka hindi mo pinuna yung kanyang ginagawa, akala niya, tama yun. So, yun po yung problema namin noon. At kaya nagalit sa akin yung pinakapastor namin. Sabi niya, ikaw naman, Joe, ganyan ka eh. Kasi pinag-uusapan namin yung tungkol po doon sa, sa Bible. Mga kapatid, tandaan po natin, yung mga pastor po natin, pag-pray natin na maingatan po sila sa katotohanan. Amen? Amen? Noong pong nag-prayer meeting, ang unang-una kong pong pinag-pray itong pulpitong ito. At sabi ko, Lord, sa tuwing ako itatayo dito, tulungan mo ko na yung katotohanan lang ang aking sasabihin. Kasi po, yun po ang kailangan. At tandaan nyo, sabi po na Efeso 4:15, sila po ang may tungkuling sabihin sa atin ang katotohanan kailangan nating marinig. Sabi kasi ng Ephesians 4:15, sa halip sa pamamagitan pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Alam nyo, wag nyong gawing kaibigan yung kahit mali na kayo, hindi kayo sinasabihan. Hello? Hello? Huwag niyong gawing kaibigan yun. Gustuhin niyong kaibigan yung pagmali na kayo, hindi kayo pinapagalitan, pero pinapaalalahanan kayo. Mali na yun. Bakit? Yun ang mabuting kaibigan. Pero yung mali ka na, tapos kinukonsenti ka pa. Hindi ka nun mahal. Actually, natutuwa nga yun na
mapahamak ka. Kaya huwag natin kaibiganin yun. Amen? At gustuhin natin yung mga pastor na nagsasabi sa atin ng totoo. Amen? Hello? Bakit? Kasi yun po ang kailangan natin. Inutusan po sila ni Lord na magsabi ng katotohanan. Bakit? Kasi hindi tayo maingatan sa kasinungalingan pag hindi natin maririnig yung katotohanan. Kaya minsan, magpapasya kayo. Hindi nyo sinasabi sa pastor nyo. Tapos, pag nalaman ng pastor at kayo'y sinabihan, nagagalit kayo dun sa nagkwento. Bakit mo ba sinabi? Pagka po ganun, mga kapatid, mas dapat nating gustuhin na pinarating. Amen? Bakit? Kasi yun po yung nakakabuti. Alam nyo, minsan tayo po, naalala ko nung si Pastor Jaime noon, nabubuhay pa, katatapos lang po niyang mag-resign. Mag-resign. At nagkaroon po siyang separation pay. Noong panahon na yon, na kung saan po, ay nag-resign siya at may pera siya, merong lumapit sa kanya at nagsabi, eto lang ang gagawin mo dyan. Pero kailangan magbitaw ka ng pera. Sabi ko sa kanya, Pastor, sayang naman yung pera mo kung bibitawan mo dyan. Actually, nagagalit nga siya sa akin kasi pinipigilan ko siya. Alam nyo, dumating ang panahon, nagkabukuhan, scam pala yun. At sabi niya, buti na lang, Pastor, pinigilan mo ako. Andiyan po ba tayo? Kaya kung kilala niyo po si Ging nakapag-boyfriend po si Ging na unbeliever. Sabi ko, Ging, sabi ni Lord, huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Aba, praise the Lord, si Ging sumunod. At praise the Lord, dahil nga sumunod po siya, hindi niya mapapangasawa si Ronnie kung hindi po siya sumunod. Amen? Amen? Hello? So, kaya minsan pagka po tayo po ay may mga hindi tama na ginagawa at pagkatapos ay alam nyo, yun po yung dahilan kaya minsan hindi tayo nagpapakita sa pastor. Hello? Hello? Kaya minsan nawawala po yung mga member na meron po silang sinabi at ginawa kasi sabi nila, pag nalaman ito ni pastor, sasabihan ako. Kaya hindi na muna ako magpapakita kay pastor. Mga kapatid, hindi kayo mapoprotektahan pag hindi kayo nagpakita. Amen? At alam nyo, napakabuti ng Lord kapag ipinaalam ni Lord na meron kayong hindi tamang ginawa at nakarating sa pastor. Kasi tungkulin ng pastor na sabihin yung katotohanan. Amen? Amen? Hello? Para tayo maingatan. Kasi, halimbawa, sabi mo, ibo-born again ko naman yan akala mo na born again dahil ikaw ang nag-born again. Pero nung dumating ang panahon na mag-asawa na kayo, ayun, doon mo nalaman. Hindi pala na born again. Ano mangyayari sa'yo? Lalo na pag dumating ang time. Hindi tayo dyan magsisimba. Sa iba tayo magsisimba. Patay ka na. Anong gagawin mo? Iasawa mo na yan. Tilago mo Hindi mo sinabi na, Pastor. Kaya alam nyo, naalala ko noon si Leia. Alam mo yun, Nel, Si Leia nagkaroon po ng boyfriend. So, ginawa po namin, pinag-pray namin. Nagulat na lang kami, dumating ang panahon na nagkahiwalay po sila. At pagka maalala niyo po si Leia, masaya po siya. Kahit po wala pa siyang asawa. Bakit?
Hindi po kalooban ni Lord. Yung pong naging boyfriend niya para sa kanya. Pagka tayo po ay gumalaw sa paraan ng simbahan, binibigay ni Lord yung ganong klase ng responsibility sa mga leader, sa mga pastor, para tayo po'y paalalahanan. Yung sumusunod, napapabuti. Pero yung hindi po, iniiwan nila ang simbahan. Hello? Hello? At tandaan po natin, sa pag-iwan natin sa simbahan, hindi po yung pastor ang ating pong ginagantihan. Amen? Yung sarili natin. Yung sarili natin. Kasi bakit? Kasi hindi natin pinakorek yung mali. Kaya umalis tayo. Akala natin, nagantihan na natin yung pastor. Di po. Tayo po ang sinasaktan natin ang ating sarili. Bakit? Kasi yung mali, dapat ituwid. Amen? 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 Kasi pag nagpatuloy tayo sa mali, may consequence yung mali. Amen? Hello? Okay, kwentuhan ko kayo. Si Eva, nakausap ni Satanas. Alala niyo yan? Hello? Alala niyo? Siyempre, sinabi ni Adan sa kanya, kasi kay Adan sinabi ni Lord eh. So sabi ni Eva kay Satanas, hindi namin pwedeng kainin. Kasi, may dagdag pa nga siya eh, kahit hipuin. Kasi mamamatay kami. Ano sabi ni Satan? Hindi totoo. Hindi kayo mamamatay. Actually, magiging matalino kayo. Magiging kagaya kayo ng Diyos. So, kanino naniwala si Eva? Sa sinabi ni Lord sa pamamagitan ni Adan o doon sa sinabi ni Ahas na si Satanas? Saan siya naniwala? Hello? Hello? Saan siya naniwala? Sa Ahas, kay Satan. Tandaan niyo mga kapatid, kasinungalingan yung sinabi ni Satan. Pero nung paniwalaan niya yon, ano nangyari? Sabi po ng Roma 5:12, andyan pa ba tayo? Simula noon, ang tao'y naging makasalanan at ang kamatayan ay pumasok. So, yung sinabi ba ni Lord, hindi nangyari? Nangyari. Oo, mahaba ang buhay nila noon, pero namamatay sila. Amen? Amen? Sino pinakamatandang taong nabuhay? Si Jared. Di ba? Ilang taon? 960? Di ba? 60 plus. Pero namatay din. Amen? Amen? So, hindi po pahabaan ng buhay. Amen? Hello? Kundi ang usapan, mga kapatid, kung paano mo pinamuhay yung buhay mo na, sabi, ng kanta natin, I simply live for you. Kahit 20 taong ka lang nabuhay, pero pinamuhay mo yung kay Lord. Kapatid, maganda yung reward noon. Kahit 90 years old ka, pero hindi mo naman pinamuhay kay Lord, wala yun. Hello? Hello? So, naniwala si Eva. Ano nangyari? Simula noon, ang tao naging makasalanan na. Lahat ng lumabas sa kanila ni Adan, may simple nature na. So, kaya ang sabi ni Lord, di ba? Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, kaya kailangan nating sumampalataya kay Jesus. Pero kahit tayo po ay sumampalataya na kay Jesus, alam natin, si Pastora namatay, si Kuelando namatay, si Alex namatay. Kahit sumampalataya na tayo kay Lord, yung death, nandyan pa ba tayo? Darating talaga. Yun po yung consequence nung kanyang paniniwala saan? Sa kasinungalingan. At mga kapatid, pag meron po tayong mga bagay na ginagawa, pero alam natin mali, bagamat hindi pa yan darating sa atin ang consequence, isang bagay yung tandaan natin. Nandyan pa ba tayo?
aani tayo ng kabulukan at kapahamakan. Amen? Amen? So kaya po, magpaingat tayo kay Lord. Amen? Magpaingat tayo kanino? Sa Holy Spirit. At magpaingat din tayo sa ating mga pastor, kahit makulit yun. Amen? At pangalawa, na dapat nating tandaan, ano pa ang makapag-iingat sa atin sa kasinungalingan? Siyempre po, sabi po ng John 17:17, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Amen. Kaya pakisabi nyo sa iyong katabi, nagbabasa ka ba ng Bible? Mga kapatid, hindi ka maiingatan sa kasinungalingan pag hindi ka nagbabasa ng Bible. Hello? Sabihin mo, hindi. Tumitingin mo na ako sa FB. O kaya kahit doon sa Bible, nakikita ko, Word of the Day. Mga kapatid, hindi po yun. Kailangan basahin mo yung Bible. Kasi sa pagbasa mo ng Bible, sabi po ng awit 19:11, ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinunod. Amen? Amen? Ano po ang utos sa atin? Huwag tayong magtatampo. Huwag sasama ang ating loob. Amen? Huwag tayong magsiselos. Huwag tayong mainggit. Mga kapatid, hindi po tayo pinipigilan. Iniingatan tayo. Amen? Amen? Hello? Iniingatan ka pag nabasa mo yun. Sasabihin, kapag nag-pray ka, magpatawad ka. Di, Lord, kung alam mo lang kung ano talagang ginawa niya sa akin, hindi ko talaga siya mapapatawad. Eh, ang sabi ng Bible, pag hindi ka nagpatawad, hindi sasagutin yung prayer mo. Tapos sabi pa sa Bible, di ba? The prayer of the righteous availeth much. Gusto mo sagutin yung prayer mo, pero ini-insist mo naman yung mga kasalanan sa buhay mo. Hindi ka rin sasagutin. Kapatid, kung ano yung nabasa natin sa Biblia, iniingatan tayo noon. Bakit? Kasi pinoprotektahan na tayo noon. Dahil pag sinunod natin yon, sabi sa iyong katabi, may gantimpala. Amen? Amen? Gusto mo sagutin yung prayer mo, hindi ka lang nagpapatawad. Gusto mo sagutin yung prayer mo, hindi ka naman lumalakad sa matuwid. Kapatid, paano ka gagantimpala ng sagot sa panalangin kung meron kang hindi sinusunod? So, tandaan po natin yun. Pangalawa, sabi ito, awit 119 verse 11, ang banal mong kautos sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Paano mo maingatan sa puso mo yung salita ni Lord kung hindi mo binabasa? Hello? Hello? Pakisabi sa iyong katabi, hindi isang verse ang binabasa. Amen? Amen? Oo, sabihin niyo ulit sa katabi niyo, hindi lang isang verse. Okay na ako isang chapter, pero huwag isang verse. Tapos paulit-ulit pa. Isang verse na nga, paulit-ulit pa. Hindi. Kailangan malaman mo lahat. Amen? Amen? Sino po rito yung pag nagbasa ng Bible, nakakatulog? Normal po yun. Pag nagbasa ka ng Bible, makakatulog ka. Normal yun. Pero, ang wag mong gawing normal, yun dahil inaantok ka naman, matulog ka na lang. Yun ang wag mong magbasa ka pa rin kahit na mamayang konti, aantokin ka. Okay lang yun. Ang mahalaga, nakapagbasa ka. Ang wag mong gawing normal, kung babasa pa ba ako ng Bible, mamaya aantokin din naman ako, matutulog na lang ako. Ay, wag. Wag yun ang gawin mong normal. Ang gawin mong normal, tatapusin ko to. Ang pangako ko, 1 chapter a day. Ang problema, yung 1 chapter mo,
Psalm 119, 176 na verse. Hello? Hello? Di bale, meron namang verse na maikli lang. Psalm chapter 1. Maikli lang yan. Amen? Hello? Pero ito po yung importante. Andiyan pa ba tayo? Alam ko medyo sobra na ako ng konti, pero tapusin ko po. Review po tayo. Review. Una sa lahat, sino ang nag-iingat sa atin? Si Lord? Ang Holy Spirit? Spiritual leader? Pangalawa, ano ang nag-iingat sa atin? Biblia. Amen? Amen? Ngayon, ito po. Paano tayo maiingatan sa mga kasinungalingan? Sabi po ng 3 John chapter 1 verse 4, wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Okay, nandiyan pa ho ba tayo? Nandiyan pa ho ba tayo? Seryoso na po itong parte na to. Okay? Kung kanina, medyo hindi nyo pinakinggan, medyo mas importante po itong ating babasahin. Mga kapatid, maiingatan ka kung mamumuhay ka sa katotohanan. Amen? Kasi tandaan po natin, kahit pa sabihan ka ng Panginoong Hesus, kahit pa sabihan ka ng Holy Spirit, kahit pa sabihan ka ng iyong spiritual leader, pero hindi mo iyon susundin, di ka pa rin maiingatan. Hello? 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 Mga kapatid, yung sinasabi ni Lord, yung sinasabi ng Holy Spirit, yung sinasabi ng spiritual leader, at yung sinasabi ng salita ng Diyos, tandaan po natin, mga kapatid, ang effectivity noon, sabihin niyo sa iyong katabi, nagiging effective lang yon pag sinusunod natin. Amen? 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 Maiingatan tayo nung sinabi ni Lord, naiingatan tayo nung sinabi ng Holy Spirit, naiingatan tayo nung ating spiritual leader, naiingatan tayo nung salita ng Diyos, kung yung ating pong mga narinig at yung sinabi sa atin ay ating pong sinusunod. Amen? Amen? Kaya, mga kapatid, importante po. Sabi sa iyong katabi, magpaingat ka. Sundin mo yung nasabi sa iyo. Sabi po ng Santiago 1:21, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. Amen? Amen? May kaligtasan sa kasinungalingan pag ipinamuhay ang katotohanan. Pero kung hindi natin po susundin yung katotohanan, hindi tayo maingatan. Nasa pagsunod sa katotohanan. Nasa paglakad sa katotohanan. Ang pag-iingat. Pangalawa, paano tayo maingatan sa mga kasinungalingan? Okay? Okay, yun ang unang tanong, no? Paano tayo maingatan sa kasinungalingan? Kung tayo ay mamumuhay ayon sa katotohanan. Yun po ang una. Pangalawa, Chelsea conclusion. Number 2. Paano tayo maingatan sa mga kasinungalingan? Kung tayo po ay mamumuhay ayon sa katotohanan. Kahit pa ang dami nating memory verse. Hello? Ngunit yun lamang sinusunod natin ang ating ma-experience. Sabi mo na unang Thessalonica, chapter 2, verse 13, kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y, tandaan nyo, at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Okay?
So, yung effectivity ng ministry ni Lord, ng Holy Spirit, at ng mga spiritual leaders natin ay pag sinunod natin yung kanilang tagubilin. Yung effectivity ng salita ni Lord ay kapag ka po ating sinunod din yung kanyang tagubilin. At panghuli, paano tayo maingatan sa mga kasinungalingan kung tayo ay mamumuhay ayon sa katotohanan? Kahit pa tagapagturo na tayo, ang effectiveness natin sa ating pangangaral at paglilingkod ay kung tayo ang unang nagsasagawa ng ating itinuturo. Ezra 7:10, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. So ito po yung ating tandaan. Nagbigay ang Diyos na mag-iingat sa atin. Sino po yung mag-iingat sa atin? Si Lord, Holy Spirit, at spiritual leader. Nagbigay siya na mag-iingat. Anong gagawin natin? Sabihin sa katabi, magpaingat ka. Okay? Pangalawa, nagbigay ang Diyos na mag-iingat sa atin. Ano yon? Salita ni Lord. Anong gagawin natin? Pakisabi sa katabi, basahin mo yung Biblia. At sundin ang mga pinapagawa sa iyo doon. Amen? Amen? Wag lang basahin, ha? Di ba, dapat ang sabi, wag lang tayo maging tagapakinig, tayo maging tagapagsagawa. At panghuli, nagbigay ang Diyos na mag-iingat sa iyo, pero ingatan mo din ang iyong sarili sa iyong naririnig, nakikita at nag-iimpluwensya dahil higit sa lahat, nagiging effective lang ang pag-iingat na binibigay ng Panginoong Hesus, ng Banal na Espiritu, ng spiritual leader at ng salita ng Diyos kung sila ay susundin natin. Amen? 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 Kung meron man po tayo, mga kapatid, na pwedeng maiwan sa atin, sa pagsunod natin sa katotohanan, tayo ay naiingatan sa kasinungalingan. Amen? Amen? Ulitin natin. Sa pagsunod natin sa katotohanan, ulit. Sa pagsunod natin sa katotohanan, maiingatan tayo sa lahat ng kasinungalingan. So, ano ang gagawin natin? Mag-focus tayo sa pagsunod sa totoo. Amen? Sigurado, pag dumaan sa iyo yung mali, alam mo na. Amen? Amen? Tumayo po tayong lahat at tayo po ay